Bandang 12:30 ng madaling araw, Linggo, August 4, 2024. Nagulantang ang tahimik na komunidad ng Slatehurst sa Castlefield District ng Manchester nang biglang umalingaw-ngaw ang matitinis na sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang magsilabasan ng mga residente, bumungad sa kanila ang nakakagulat na tanawin. Isang lalaki at isang babae ang nakahandusay sa damuhan malapit sa kanal, duguan at nasa kritikal na kalagayan. Mabilis na nagsidatingan ang mga tawag sa emergency hotline, umaasang may oras pa para mailigtas sila. Agad namang rumisponde ang Greater Manchester Police at ang mga medical team dala ang kumukutitap na ilaw na tumatama sa madilim na tubig ng Castlefield Canal. Kaagad na inasikaso ng mga first responders ang dalawang biktima. Ang lalaki labis na sugatan at pilit na kumakapit sa buhay, habang ang dalaga naman ay takot na takot. Labis ang pagkabigla at napapalot ng kakaibang likido. Dinala agad sila sa ospital habang nilalagyan ng seguridad ang lugar. Sa ilalim at pula at bughaw na ilaw ng mga sasakyan, sinuri ng mga pulis ang gilid ng kanal. Mga 65 feet mula sa isang pub na kakasara lamang makalipas ang ilang oras. Sa unang tingin, maaaring isipin na ito'y isang karaniwang hold-up, pero iba ang ipinahiwatig ng mga ebidensya. Hindi man lang nagalaw ang bagat pitaka ng babae at nasa kanya pa rin ang mga pagkakakilanlan ng lalaki. Isang cellphone ang natagpuang itinapon sa di kalayuan at sariwang mga yapak ang natuturo patungo sa daan sa kanal. Lahat ng ito ay palatanda ang sinadya ang biglaang pag-atake, malamang gamit ang matalim na bagay. Lalong naging palaisipan ang mga matingkad na mantsa sa damit ng mga biktima na agad na kinuha para sa forensic analysis. May isang residente rin na nagsabing nakakita siya ng aninong biglang tumakbo papasok sa isang makipot na eskinita matapos marinig ang sigawan at mabilis na naglaho bago pa man niya ito masilayan ng malinaw. Dahil dito, lalong tumibay ang hinalang hindi ito basta random na pag-atake, kundi isang planadong pananambang. Agad isinara ng pulisya ang lugar gamit ang barrier tape bilang paghahanda sa mas malawakang investigasyon sa nakakakilabot na pangyayaring naganap ng gabing yun. Pagsapit ng umaga ng August 4, kumalat na sa buong komunidad ang balita tungkol sa nakakagulat na pag-atake. Nagdulot ito ng matinding kaba sa mga residente at matinding pressure mula sa media. Upang pakalmahin ang publiko, nagdaos ng press briefing ang lead detective na nagkumpirmang puspusan na nilang nire-review ang mga security footage, ini-interview ang mga saksi at nananawagan sa sinumang may impormasyong makakatulong na lumapit sa kanila. Sa simula, naging hamon ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang lalaking biktima ay nawalan ng malay at tuluyang nahulog sa koma dahil sa matinding pagduruko. Samantalang ang dalaga na may labis na trauma, nakakapagsabi lamang ng ilang putol-putol na salita sa wikang Vietnamese. Ayon sa isang medical worker, sa pagitan ng hikbi at iyak, ay paulit-ulit nitong binibigkas ang katagang Viet. Sa oras na yon, inakala ng staff na nagsasalita lamang siya ng sarili nilang wika. Mula sa wallet ng biktima, natuklasan ng mga investigador ang isang UK driver's license. Doon nakasaad na siya ipinanganak sa Vietnam at residente ng Manchester na dito ay tutukuyin natin bilang si Troy. Isa siyang IT professional at higit pa roon, ama ng 3 anak. Agad nagtaka ang mga detective kung bakit ang isang taong may ganoong responsibilidad ay nakikipagkita ng palihim sa kanal sa 10 oras ng gabi. Samantala, mula naman sa dugoang handbag ng babae, nakita ang isang round-trip train ticket mula sa London patungong Manchester na binili noong August 3. Kasama nito ang kanyang Vietnamese ID card na nagkumpirmang siya ay si Ina, 25 years old, isang graduate student mula sa isang may kayang pamilya at kasalukuyang nag-aaral sa London. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Ina ay masayahin, palapiro at aktibong kasali sa komunidad ng mga Vietnamese students. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis ng Manchester sa mga pulis sa London upang puntahan ang apartment ni Ina sa South London kung saan nakumpirma ang kanyang background at kamakailang biyahe. Pagsapit ng hapon, habang unti-unting nakaka-recover mula sa matinding pagkabigla, dinalo siya ng isang investigador sa ospital upang kunan ng pahayag. Sa nanginginig na tinig at mga luhang dumadalo sa kanyang mga mata, ikinuwento ni Ina ang nangyari. Bumiyahe siya mula London upang makipagkita sa isang kakilalang lalaki sa Manchester.
Maghapon silang naglipot at kalaunan ay nagtungo sa tahimik na Castlefield waterfront pagsapit ng gabi. Doon biglang sumulpot ang isang nakamaskarang tao at sinabuyan siya ng matinding likido na nagdulot ng hapdi at lumapo ang kanyang paningin. Ilang sandali lang, nakita niyang bumagsak ang kanyang kasama matapos saksakin. Bago pa siya makatakbo, sinaksak rin siya ng salarin. Iniwan siyang sugatan sa damuhan at saka mabilis na naglaho sa dilim. Nang marahan siyang tanungin kung may kakilala siyang taong posibleng magalit o nais siyang saktan, napahagulhol si Ina at bumulong ng isang pangalan ng Vietran. Agad na pagtanto ng mga investigador na ang salitang Viet na paulit-ulit niyang sinasambit kanina ay hindi basta wika kundi pangalan. Nang magsagawa sila ng database search na kumpirmang ilang linggo pa lang ang nakararaan, ay nagsampa si Ina ng reklamo laban sa isang lalaking may parehong pangalan sa London Police dahil sa paulit-ulit na stalking at panghaharas. Maging ang hinala niyang nahack ang kanyang cellphone ay kabilang sa ulat. Ngunit dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya noon, isang babala lamang ang naibigay laban kay Viet. Ngayon sa pahayag ni Ina at lumang police report, unti-unti nang nagkakakabit-kabit ang mga piraso. Ang pangalang Vietran ay hindi na basta pagbanggit lamang. Ito'y naging direktang susi sa kanilang pangunahing sospek. Nang maitalaga si Vietran bilang pangunahing sospek, agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa Manchester sa mga pulis sa London para ilunsad ang isang agarang paghahanap. Ipinanganak noong January 2003, dumating si Viet sa UK mula Vietnam para mag-aral ng information technology sa isang kolehiyo sa London. Hindi naglaon na tuklasan ng mga investigador na namumuhay siya ng halos nag-iisa. Kakaunti lamang ang kanyang mga kaibigan dahil sa hadlang sa wika at dahil sa likas niyang pagiging tahimik at nahihiya sa pakikisalamuha. Dati siyang nakatira sa Croydon area sa South London, ngunit nang sinilip ng pulisya ang kanyang nakarehistrong tirahan, wala na siya roon. Ang biglaang pagkawala niya ng bakas ay nagdulot ng higit na pag-aalala, posibleng tumakas na siya. Kaagad na inilabas ang warrant of arrest noong gabing yun at sinimulang bantayan ng mga otoridad ang lugar na may kaugnayan kay Vietran. Mula sa dati niyang pinagtatrabahuan, mga dormitoryo ng universidad hanggang sa mga tirahan ng kakilala. Kasabay nito, pinaigting ang pagmamanman sa mga transport hub mula London hanggang Manchester upang pigilan ang anumang pagtatangkang pag-alis ng bansa. Habang umiigting ang paghahanap, nagsikap din ng mga investigador na palakasin ang kaso. Alam nila na kung walang matibay na ebidensya, madaling itanggi ng sospek ang anumang pagkakasangkot. Batay sa pahayag ni Ina, napag-alaman nilang hindi ito basta hold up na nauwi sa pananaksak. Ito ay planadong pag-atake na hinimok ng selos at emosyonal na obsesyon. Sa pinangyarihan, pinagsumikapan ng mga forensic team ang bawat detalye. Sa ilalim ng UV light natunton nila ang mga bakas ng kumikislap na likido sa damuhan na tumungo sa isang masisiksik na palumpong malapit sa tubig. Sa ilalim ng mga tuyong dahon doon, natagpuan nila ang isang itim na tela ng bag. Ang laman ng bag ang nakatulong sa buong team. Dugo ang damit, isang hood at isang folding knife. Lahat maingat na binalot sa maraming plastic. Maliwanag na pinaghanda ang mabuti ng salarin ng pagtakas. Nagpalit ng damit at itinago ang mga ebidensya bago tumakas. Iyon nga lang ang pagtatangkang itago ang mga ito ang nagbigay sa mga investigador ng malaking susi upang mapuo ang kaso. Pinatunayan ng forensic testing na tugma ang dugo sa damit at kutsilyo sa mga biktima. Nakakuha rin ang mga eksperto ng ilang malabong fingerprints sa hawakan ng sandata. Bagaman hindi perpekto ang kalidad, kapag pinagsama sa pahayag ni Ina, lalong tumibay ang ugnayan ng mga ebidensya kay Viet. Hindi doon nagtapos ang paghahanap. Nag-door-to-door ang mga detective para maghanap pa ng mga saksi. Isang batang magkasintahan ang nagpahayag na may nakita silang isang lalaking Asyanong nakaitim at tila nagmamasid sa labas ng isang restaurant habang papalabas sina Ina at ang kasama nito. Samantala, ang security staff ng kalapit na ballroom ay nagulat din ng isang tao na tila nakatayo sa kabilang kalye at pinagmamasdan sina Ina ng mabuti. Ang pinakakritikal na lead ay nanggaling sa may-ari ng isang bangka sa kanal na nagsumiti ng doorbell camera footage na nakuha bandang 12:32 ng madaling araw.
ipinakita sa grainy na video ang isang nakamaskarang lalaki na tumatakbo sa kahabaan ng waterfront. Sandali siyang huminto, tinanggal ang hood at itinapon ito sa kanal. Saglit nang umisi bago muli siyang naglaho sa dilim. Bagaman hindi malinaw ang video, tugma ang hubog ng katawan at hugis ng mukha sa paglalarawan kay Viet. Napansin ng mga saksi kung paano siya tumakbo, hindi tulad ng isang taong natatakot, kundi may kontrol at kalmadong galaw na para bang inayos na ang bawat hakbang. Pinatibay nito ang paniniwala ng mga investigador na ito ay isang maingat na pinlano at hindi talaga isang biglaang pag-atake. Kasabay nito, inilipat ng digital forensic team ang atensyon sa telepono ni Ina. Ang kanilang natuklasan ang nagpatahimik sa silid. May nakatagong sopistikadong spyware ang na-install sa kanyang device na nagbigay sa sino man ng kumpletong access sa kanyang mga mensahe, tala ng tawag at maging real-time na GPS location. Pinaliwanag nito ang lahat kung paano nalaman ng salarin kung kailan aalis si Ina mula London, saan pupunta at kung aling restaurant ang kanilang pupuntahan. Ang nakakapanindig na katotohanan, ang bawat kilos ng araw ni Ina ay na-monitor ng sabay-sabay. Habang pinalalawak ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila ang mas nakakatakot na detalye, mga bakas sa dark web. Lumabas sa ebidensya na si Vietran mismo ay nagbayad ng malaking halaga para kumuha ng mga hacker na makapasok sa telepono ni Ina. Dahil dito, nakuha niya ang mga pribadong mensahe ng dalaga, mga detalye ng biyahe at pati na rin ang mga reservation sa restaurant. Lahat ng impormasyong ginamit niya upang buuin ang kanyang mapanganib na plano. Natuklasan din na ilang araw bago ang pag-atake, illegal na na-access ang mga online account ni Ina mula sa isang kakaibang IP address sa London. Samantala, inisa-isa ng pulisya ang galaw ni Viet gamit ang mga tala ng biyahe at CCTV footage. Nakunan siya ng kamera sa London Euston Station noong umaga ng August 3, tahimik na bumibili ng tiket patungong Manchester. Makalipas ang ilang sandali, nakita rin siya sa koridor ng tren, nakaupo ng tuwid, malamig ang ekspresyon at halatang tensyonado. Pagdating sa Manchester Piccadilly, muli siyang nakita sa mga surveillance camera. Bumababa ng tren at agad na sumusunod kay Ina at sa kanyang kasama. Laging nasa ligtas na distansya, ngunit hindi nawawala sa paligid tulad ng isang anino na walang sawang sumusunod. Nabuo ng mga investigador ang kumpletong mapa ng kanyang ginawang pang-stalk gamit ang pinagsamang clips mula sa labas ng restaurant, bar at mga madidilim na kalsada. Nang makuha ang court order para suriin ang lokasyon ng cellphone ni Vietran, lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Tugma ang lahat ng signal ng kanyang device sa bawat galaw ni Ina. Mula hapon ng August 3 hanggang madaling araw ng insidente, malinaw na digital na ebidensya. Buong oras na itong sinusundan. Dahil dito, naghanda ang mga otoridad para sa agarang pag-aresto. Madaling araw ng August 5, 2024, halos wala pang 24 oras matapos ang insidente, nagsagawa ng joint operation ng pulisya. Nilusob nila ang isang boarding house sa Croydon, London. Pinaniniwala ang nagtatago ang sospek. Nang gibain ng mga alagad ng batas ang pinto, tumambad sa kanila ang isang binatang tugma sa paglalarawan ng sospek. Hindi siya nanlaban, nakaupo lamang siya ng tahimik, tila kalmado at ayon sa ilang opisyal, may anyo pa nga ng tila kagaanan ng loob na para bang tinanggap na niya ang pagkakadakip. Nakuha ng pulisya ang kanyang mga gamit, ang cellphone at laptop, ngunit ang nilalaman nito ang lalong nagpatibay ng kaso. Kasama sa kanyang search history ang mga pariralang tulad ng How to Get Revenge on a Woman. Mayroon din siyang pinakikinggang podcast tungkol sa paghihiganti, mga artikulong naglalarawan ng karahasan laban sa mga dating kasintahan at mga website ng dark web na nag-aalok ng mga serbisyo ng stalking. Pininta ng mga datos na ito ang malinaw na larawan ng isang malamig at kalkuladong isipan na nilamon ng galit at obsesyon. Upang mas maintindihan ang kanyang ugali, humingi ng tulong ang mga investigador sa mga eksperto sa criminal psychology. Pinagsama sa testimonya ni Ina, lumitaw ang malinaw na pattern. Sa likod ng tahimik at masipag na imahe ni Viet, nanananahan ang matinding pagiging possessive.
Ayon sa mga kakilala, madalas niyang silipin ang telepono ni Ina, bantayan ang schedule nito at magselos kahit sa maliliit na interaksyon sa mga lalaki. Halos hindi nito iwanan ng dalaga at ang sobrang pagkakapit niya ay nakakapagpahirap na para sa iba. Mula sa isang ordinaryong pamilya sa Vietnam, ipinadala siya ng mga magulang na puno ng sakripisyo para magkaroon ng magandang kinabukasan abroad. Ngunit dahil sa presyon ng pag-aaral at bigat ng emosyon ng iwan siya ni Ina, unti-unti siyang bumigay. Sa halip na makamove on, mas lalo siyang bumaon sa obsesyon. Ang pag-ibig ay nabuluktot at naging galit at pagkahumaling. Sa kanyang isipan, ang pagkikipaghiwalay sa kanya ni Ina ay hindi lang sakit ng damdamin kundi kahihiyan. Mula roon, umusbong ang binhi ng paghihiganti. Kalaunan mismong sa kanyang mga pahayag, inamin ni Viet na inubos niya ang napakaraming oras kakaisip kay Ina kung nasaan siya, sino ang kasama at ano ang ginagawa, hanggang sa ang obsesyon ay tuluyang sumabog bilang marahas na pagkilos. Minsang itinuturing na isang promising IT student, unti-unting bumagsak ang buhay ni Vietran. Mas lalo siyang nahumaling sa matitilim na sulok ng internet. Gumugugol ng mas maraming oras sa mga secret forums, nagbabayad ng mga hacker para sa serbisyo at nakikinig sa mga online na nilalaman na lalo lamang nagpalalim ng kanyang galit at pait. Sa halip na makabangon mula sa pagkasawi sa pag-ibig, tinanggap niya ang mga mapanganib na ideya kung paano kumanti at sa kasamaang palad, isa-isa niya itong isinakatuparan. Ang ganitong kaisipan ay nagbunyag ng mapanganib na obsesyon. Hindi niya natiningnan ang pag-ibig bilang isang ugnayang pantay kundi bilang ganap na kontrol. At nang mawala sa kanya ang kontrol na yon, hindi niya nais na bitawan kundi gusto niyang wasakin. Naging klasikong halimbawa ito kung paano ang selos at galit kapag hinalo sa bulag na pag-ibig ay maaaring humantong sa karahasan. Ayon sa mga investigador, ang pagkikipaghiwalay ni Ina sa kanya noong tag-init ng 2024 ang nagtulak sa binata sa mas malalim na depresyon at galit. Sa simula siya ay nakiusap, nagmakaawa at maging nagbanta, ngunit nanindigan si Ina na putulin ang kanilang ugnayan. Hindi matanggap ni Vietran ang realidad, kaya't nagsimula niyang manmanan si Ina at nang tuluyan siyang i-block nito, lumabas ang mas madilim na anyo ni Vietran. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa teknolohiya para pasukin ang pribadong buhay ni Ina at maging ang pagkuha ng iba para basagin ang mobile security ng dalaga. Pagsapit ng huling bahagi ng July, natuklasan niya ang mga pribadong mensahe tungkol sa paparating na date ni Ina sa Manchester. Ito ang nagpasiklab sa kanyang matinding galit. Sa kanyang isipan, mayroon lamang siyang isang misyon, pigilan ang pagkikita na yon anumang paraan ng kailangan. Mula noon, ginugol ni Vietran ang mga gabing walang tulog sa pagbabasa ng mga material online tungkol sa pagmamanman, pagsubaybay at paghihiganti. Gumuhit siya ng mga senaryo, nag-ensayo ng mga rota ng pagtakas at naghanda ng mga gamit para sa araw na kanyang inaasam. Bumili siya ng folding knife, espesyal na spray paint para lituhin ang biktima, disguise at maging ekstrang damit upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos. Alam niya ang eksaktong tren na sasakyan ni Ina noong August 3. Kinabukasan, umalis siya mula sa inuupahang silid, dala ang isang backpack at nagtungo sa istasyon. Gumamit siya ng cash upang hindi matrace at tahimik na bumiyahe patungong Manchester habang paulit-ulit na iniisip ang kanyang mga plano ng paghihiganti. Pagdating niya roon, agad niyang nakita si Ina na ngayon ay may bagong kasama, si Troy. Ang panonood sa kanilang pagtawa at pagpapakita ng lambing ay halos hindi niya makayanan. Lalong sumidhi ang kanyang galit. Sa loob ng maraming oras, sinundan niya ang dalawa mula sa isang lugar patungo sa iba pa, nananatiling isang aninong hindi napapansin. Pagsapit ng gabi, nagpasya sina Ina at Troy na maglakad malapit sa Castlefield. Tahimik ang mga kalsada, mahina ang ilaw at ito ang pagkakataong hinihintay ni Vietran. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mask at mula sa dilim, sumunod ang marahas at sunod-sunod na pananaksak na nag-iwan sa dalawang biktima na sugatan at nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Iniisip niyang perpekto ang kanyang plano, itinapon ni Viet ang kanyang disguise at mga armas, nagpalit ng malinis na damit at nagtago sa gabi. Ngunit mabilis na pinagduktong ng mga investigador
ang mga piraso ng ebidensya. Sa loob lamang ng isang araw natukoy siya at naaresto. Noong August 13, 2024, formal siyang kinasuhan para sa kanyang ginawa kina Ina at Troy. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong March 2025 sa Manchester Crown Court na umani ng malawak na atensyon mula sa hindi lamang sa UK kundi pati na rin sa komunidad ng Vietnamese. Sa korte, lumitaw si Viet na payat at walang emosyon. Tumanggi siyang umamin ng kasalanan habang iginigiit ng kanyang mga abogado na siya ay nawala sa sarili dahil sa matinding selos at hindi tunay na binalak na tapusin ng mga biktima. Ngunit winasak ng prosekusyon ng depenseng ito. Iniharap ang napakaraming ebidensya, ang kanyang maingat na paghahanda, ang pagmamanman, ang paghak, ang pagbili ng mga armas at ang detalyadong plano ng pagtakas. Hindi ito bugso ng damdamin lamang, ito ay planado. Itinagdag pa ng mga ulat na matagal nang nagsusumbong si Ina ng panghaharas na lalo pang nagpatingkad sa motibo ng paghihiganti. Sunod-sunod na nagpatotoo ang mga saksi kabilang si Ina mismo na buong tapang na ikinuwento ang nakakatakot na pangyayari mula sa likod ng isang protective screen. Nagpatotoo rin si Troy tungkol sa patuloy na problemang medikal na dinaranas niya matapos ang pag-atake. Sa bigat ng ebidensya, kalaunan ay umamin si veteran sa kanyang ginawa, ngunit iginiit pa rin na ito'y dulot ng emosyon na hindi niya nakontrol. Gayunpaman, pinigyang diin ng hukom ang premeditated na kalikasan ng krimen at ang matinding pinsalang idinulot nito, kaya tinanggal ang anumang posibilidad ng leniency. Noong April 3, 2025, hinatulan ng korte si veteran ng 13 taon sa kulungan. Kailangan niyang maglingkod ng hindi bababa sa 2/3 ng kanyang sentensya bago maging karapat-dapat para sa parol at malamang na ipadeport pagkatapos ng kanyang paglaya. Para kina Ina at Troy, bagamat na ipagkaloob ang hustisya, mas matagal pa bago maghihilom ang kanilang sugatang damdamin. Para kay veteran, nagtapos hindi lamang ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang maliwanag na kinabukasang minsan ay mayroon siya bilang estudyanteng nasa abroad. Nagsalita na ang hustisya at nabayaran ang mabigat na halaga ng selos.